No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. As a designated survivor, inaantay na lang niya kung paano nyo hilain si Bangag Jr. para na siyang maging prinsesa dyan. Ayan, no, bulak na lang ang kulang sa kanya. Right? Bulak na lang ang karma ninyo sa taong bayan, ang kawalang hiyaan ninyo. Ayan, o kulang na lang, jabaong. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Statement na kung saan na-interview siya ng SMNI, kung a-attend daw ba siya palangga sa SONA, ang sabi niya ay eto. Tingnan natin. Okay. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Diba? Designated survivor. Okay? So, hindi siya attend sa SONA, tapos na si Inday makipagplastikan, mga palangga. Okay? So, nag-iintay na lang siya kung as a designated survivor, inaantay na lang niya kung paano nyo hilain si Bangag Jr. para na siyang maging prinsesa dyan. Alright? Prinsesa dyan at palitan na natin yung mga bangag. So, yun yung pagkaka-intindi ko, pag sa kanyang statement, bibigyan ko ng sarili kong meaning. Bakit ba? 'Di ba? So as a designated survivor, talagang survivor siya. Imagine mo, nag-survive siya sa mga bangag. Kung natatandaan niyo last year, I think sometime of September, kung paano binaboy, tinarantado, ginago, tinraidor, winalang hiya ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ni Tambaluslos si Inday Sara na pinakalat nila. Ang unang issue binato nila kay Inday Sara yung 125 million na confidential funds, okay, na budget. Okay? Yeah. Na ginastos ng opisina niya for 11 days. Siyempre, nga naman, pag tinignan mo, pag pinakinggan mo, na ay, grabe naman pala yung si Inday. Diba? Bakit nagastos lang? In 11 days, nilosta yung 125 million. Yun kasi ay gawa yan ni Lisa at ni Bangag at ni Martin Romualdez Tambaluslos para sirain talaga si Vice President Inday Sara. Sa speech ni baby girl ni Sara, ni Sas, nila Spokes Roque at marami pang I think na mga tagapagsalita natin dyan, paulit-ulit nilang ipinaliwanag yan na the reason why 11 days lang yan ginastos kasi binigay sa kanya from the Office of the President at approved ng Office of the President noong December 19. So definitely ang natitira na lang 11 days at ang mga budget inuubos yan taon-taon. So since 11 days na lang ang natitira, kailangan hanapan mo ng pagkakagasusan. Pagkakagasusan para sa mga mamamayan o para sa proyekto mo. Hindi katulad ng mga jutang ginimes, nila Tambaluslos, yung mga confidential funds, not only 125 million, kundi billion pa, 'di ba? Remember yung 1.8 billion na kina-question ni Ka Eric at ni Doc Lorraine na travel na expenses ng opisina ni Bangag, lahat sila Bangag, ni Tambaluslos. Hanggang ngayon hindi nila pinapaliwanag 'yun. Sa halip, kinontempt yung dalawa. So mga kababayan, yung 125 million na confidential funds na fake news sinisira, dinidestroy, sinasabotay ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., ni Tambalos at lahat ng mga judgemon sa Kongreso at Senado kay Inday, isa po yung paninira sa inyo mga kababayan. Natural na gagasusin ng kanyang opisina for 11 days kasi 11 days na lang ang araw na natitira sa taong yaon. Diba? So ganon yun taong 2022. Kaya ganon yun mga kababayan. So yan yung unang tira nila kay Inday Sara kasi ang purpose nila, ang bottom line nito ay para magstay sila sa power, kailangan nila sirain si Inday Sara. Palabasin sa inyo na mga hindi, na hindi mo nyo masyado na arok, na intindihan, ay parang ang ano nga naman, 11 days,
Oh, pero hindi nyo naisip, yung iba lang naman, na ito ay strategiya ni Buwaka ng Genemes na Bangag Jr. na Addictus Benedictus na sumisinghot ng pulburon. Oh, suminghot ka pa, konting kembot ka na lang dyan, baka makatulad ka kay Boying Remulla na lipstick na lang at saka bulak na lang, kukunin na kalawitin na ni kamatayan. Alam nyo, kakarmahin ng mga, ano na to, saan na ba yun, si kamatayan. Pakita nga natin yung mukha niya. Okay, imagine mo ito. Ayan bulak na lang ang kulang sa kanya. Right? Bulak na lang ang karma ninyo sa taong bayan, ang kawalang hiyaan ninyo. Ayan, kulang na lang, jabaong. Alam nyo, ganyan ang karma sa inyo. Lalo ka na kay Marcos Jr. Ha? Baka isang araw bumulagta ka na lang dyan ng bonggang-bongga dahil sa nasobrahan ka sa Addictus Benedictus mo. Ba't ganun pa man? Eto, ano ba ang ibinato kay Inday Sara? Meron ba si Inday Sara na pinakidnap? Si Inday Sara ba ay nakipagsabuatan para mangidnap katulad ni Lisa? Si Inday Sara ba ay may nabalitaan kayo na nakipagsabuatan sa alitagtag? You know, yung nahuli sa alitagtag na protektado ni Marcos Jr. Si Inday Sara ba ay may pinrotektahan na isang sayarot na nahuli na nag-manufacture ng mga pinagbabawal na pulburon na paborito ni Kuting. Wala kayong narinig sa kanya kundi yung 125 million na confidential funds na legitimate to spend. So yan ang malinaw sa sikat ng araw, mga palangga. And of course, ang ano pa yung isang issue kay Inday Sara na inaano nila. Okay? Imagine niyo that was last year din. Kung itong si Inday Sara ay hangul-hangul o pera-pera lang katulad ng buwaka ng inang Marcos Jr. ni Lisa Tanas na lahat ayaw nilang tantanan ang inyong kaban, nung naglalatag sila during the budget hearing ng kanyang 650 million confidential funds, 500 sa Office of the Vice President and 150 sa Department of Education. Di ba dahil pinulitika ng mga yan, ng mga impacto. Yan, pinulitika nila. So itong Inday Sara ay talagang, inano na lang niya, sige, wag niyo na ako bigyan ng confidential funds. Kung yan ang tinitira nyo sa akin, huwag nyo na ako bigyan ng confidential funds kung ayaw nyo mga yawa mo. Pero, tuloy-tuloy pa rin kahit dinrap niya at hindi na ipinilit dahil alam niya na hinaharang ni Lisang Demonyita at ni Tambaluslos at ni Bangag na walang balls dahil sunod-sunuran siya sa kanyang asawang impacta na mga walang utang na loob kay Inday Sara na binudol nyo lahat ng Pilipino. Sa kabila ng hindi nabigyan ng pondo si Inday Sara, patuloy ang kanyang paggagawa ng kanyang trabaho dahil recent, kung titignan niyo sa record niya, ulitin ko, si Inday Sara na walang pondo, nakukuha pa niyang magsama ng mga aspiring leaders, mga kabataan, mga elementarya, high school, isinasama niya sa kanyang travel para ma-expose ang mga bata na mga deserving students, mga gagaling, matatalinong mga bata na talagang one day pwede sila maging great leaders, di ba? Yun ang tinututukan ni Inday na isama. Recorded yan, puntahan nyo sa website niya, sa mga speech niya, di ba? So sinasama niya yung mga batang, hindi ito mga bata na mga anak ng mga pulboronic o mga bata na pinipili nila dahil ito'y anak ng senador, anak ng negosyante o anak ng ganon. Kasi ganyan ang style ng mga bangag. Ito yung mga deserving students from different, different provinces. Mga mahihirap na bata na mga matatalino, isinasama niya para makita, para maiparamdam ni Inday na ang isang vice president ay ito yung pinapakita niya kung ano yung trabaho. At kasi deserving students, yan ang sinasama ni Inday. Kahit wala siyang pondo na binigay ng tambalusdos ng mga yawa na mga kampo ng impyerno. Ay si Marcos Jr. Ano ang ginawa? Ang ginadala, mga Addictus Benedictus, mga bigatla, mga alpotera, mga, lahat ng nagpapasalugsog sa mga
Anyway, yun na yun, mga palangga. Lahat ng mga sindikato ay binibitbit. 'Di ba? And I'm so happy for Inday Sara na nagganito yung decision making niya na hindi siya a-attend sa SONA. Dahil ang mga nandoon mga kampo ng impyerno. Na sana nga maging makatotohanan ang sinabi ni Pangulong Duterte na one day mayroong bulalakaw na bumagsak doon at matsuba-chuchu na sila doon. So tama lang, it's the best decision making. Napakagandang desisyon, mga palangga, dahil kung ako man sa kanya, yun ang gagawin ko. Bakit ka makipagplastikan sa taong tinraidor ka na? Baka gurgurin pa siya. 'Di ba? Kasi takot na takot sila eh. Dahil any moment, kuting pwede nang mag-boom, boom, boom. Boom, boom, boom. 'Di ba? Ang mga pwedeng mag-boom, boom, boom. Kaya takot na takot sila kay Inday Sara. Ngayon, mga kababayan, yan ang titignan ninyo. Yung mga bilog sa mga mainstream media. Hindi ito dahil galit kayo kay Duterte kasi sinira ng media ang Duterte. Pero noon, up to sawa, ang inyong mura kay Duterte, lahat ng mga masasamakit na salita, hindi kayo kanasuhan, hindi kayo pinailan ng disbarment, hindi katulad ng Jutang Ginimis ngayon na bangag. Lahat ng mga kritiko, even yung mga nag-spend sa kanila ng pera, kapag nag-criticize ka, tatakutin, sisindakin, papailan ng fabricated case.